ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang tumatanda ka, mas natututo kang pahalagahan ang ating kaligayahan. At minsan ay dumarating ang pagmamahal sa pinaka-hindi inaasahang oras at pagkakataon. Pero handa ka bang magmahal ng taong mas bata sa iyo ng maraming taon? Dear Papa Dudut, ang sabi nila minsan daw ang tao tumatanda ng paurong. Nakagagawa ng mga desisyon na walang ibang iniisip kung hindi ang mga sarili nila. Kasi nga ang gusto na lamang nila ay maging masaya at mag-enjoy sa buhay nila. Magandang tanghali, Papa Dudut, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Martha. I'm 45 years old now at dating guro sa US. Doon na rin ako nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Kaya lang sa kasamaang palad, kakagraduate lamang ng unika iha ko nang mamatay ang asawa ko. At nang magkaroon ng trabaho ang anak ko ay nag-decide na akong umuwi na lamang ng Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Maayos ang buhay ko sa lumipas na mga taon. Kahit madalas na mag-isa lamang ako, wala naman akong dapat na isipin kung hindi ang sarili ko. Bukod sa maayos naman ang negosyo ay maayos din naman ang buhay ng anak ko sa US. Kaya naman ang mga panahon na yon ay puro pag-i-enjoy na lamang sa buhay ang ginagawa ko, Papa Dudut. Sayaw pa tayo, Mars! Mars! Pahinga muna tayo. Ano? Ang sabi ko, magpahinga muna tayo kasi nangangawit na yung binti ko sa kakasayaw natin dito. Ay, ano ba naman yan, Mars? Sabi ko naman kasi sa'yo, dalasan mo pagsama sa akin sa gym. Gagawin ko talaga nang maabutan ko naman yung kaseksihan mo. Pero sa ngayon, umupo muna tayo kasi sumasakit na talaga yung mga kasukasukan. Ay nako, tara na nga dun sa table. Grabe, Mars! Ang taas pa rin talaga ng energy mo no hanggang ngayon. Hindi may dedenay na hawak mo pa rin yung title na Queen of the Dance Floor. Ay nako, maka-Queen of the Dance Floor ka naman dyan. Totoo naman, Mars. Aba, tinalo mo pa sa pagsasayaw yung mga bagets na humahataw sa dance floor kanina. Ay, mga kulang kasi sila sa exercise, kaya ang bilis nilang mapagod. Kung kasing sipag mo lang talaga ako mag-exercise, nako, baka magkasing sexy pa rin tayo hanggang ngayon. Naalala ko tuloy ng mga kabataan natin. Nagbibilang pa tayo ng mga nanliligaw sa atin. Pero, ikaw ang palaging nananalo dahil hindi hamak na mas maraming nagkakagusto sa'yo. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa campus muse at queen of the dance floor ng batch natin? Ay naku, matagal naman na yun, Mars. At matagal na ring lumipas ang kagandahan ng kabataan natin. Ay, Mars, teka. May nakatingin dito. Papalapit. Hi ladies. Free cocktails nga pala para sa inyo. Wow, free cocktails. Anong meron, Pogi? May special promo kasi kami tonight para sa mga best dancers sa floor kanina. Ay, kasama ba talaga ako dyan o para sa kaibigan ko lang yan? Hoy, Lani, ano ba yung sinasabi mo? Nakakahiya naman sa kanya. Baka mamaya kung anong isipin eh. Naku, ayos lang yon miss. Magaling ka naman talagang sumayaw kanina. I'm Jeric nga pala, isa sa mga DJ sa resto bar na to. Ah, oo, alam ko. Alam mo? Ibig sabihin, kilala mo na siya? Ay, hindi ko siya kilala, pero alam kong DJ siya. Kanina ko pa kasi siya nakikita na tumitingin sa'yo mula dun sa pwesto niya sa booth. Alam mo,
Mars, kanina ka pa humihirit ng ganyan ha. Nakakaya na talaga dito kay Jeric. Jeric, pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko ah. Ganyan lang talaga yung kakulit. Ayos lang, miss. I'm Martha nga pala at siya naman si Lani. Nice meeting you, ladies. I guess it's time for you to enjoy the drinks and the night. Thank you ulit dito sa cocktail na binigay mo ha. You're welcome, Martha. See you later. Tama ba yung narinig ko, Mars? Tinawag ka niyang Martha! Ano namang problema doon? Ayun naman talagang pangalan ko. Wala man lang miss, ma'am, o madam. Martha talaga, ang FC ha? Alam mo, Mars, malakas ang kutob ko na type ka ng bagets na yan. Ay, grabe ka naman mag-isip, Mars. Nagbigay lang ng cocktail, type na kaagad ako. Eh bakit naman hindi? Kanina ko pa kaya siya napapansin na panay ang tingin niya sa'yo mula dun sa may DJ booth. Tsaka, aminin mo, yummy si bagets. Oo. Pero alam mo namang hindi ako pumapatol sa mas bata pa sa akin, no? Kasi ayokong ako yung mas nag-aalaga pagdating sa relasyon. Malay mo naman, mabago ni bagets ang pananaw mo pagdating sa bagay na yan. Basta, malakas ang kutob ko, mukhang tinamaan sa'yo yang si Jerry. Papadudot, akala ko ay doon na matatapos ang pag-uusap namin ni Jeric dahil umuwi na rin kami noon ni Lani. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung makatanggap ako ng tawag mula sa kanya kinabukasan. Kinuha niya raw ang number ko kay Lani nang magkita sila sa may labas ng restroom. Matagal din kaming nag-usap noon sa tawag at ang dami ko na agad nalaman tungkol sa kanya. Dahil may pagkamadaldal pala siyang tao. Nakwento niya na bunso pala siya sa 5 magkakapatid. Siya na lamang ang walang asawa dahil lahat ng mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Madalas ng araw siyang tinutokso kapag may family gathering. Hinahanapan ng girlfriend o babaeng pakakasalan niya raw balang araw. Ang sabi ko naman, bata pa siya sa edad niya na 27 noon. Marami pa siyang makikilala, lalo na sa nature ng trabaho niya. Nang sumunod na mga araw ay pinagbigyan ko na rin si Jeric na magkita kami sa labas. Sa isang coffee shop kami nakita. At aaminin ko na lalo akong nagwapuhan sa kanya noong araw na yon. Noong nakita ko kasi siya sa club ay nakasuot siya ng maluwag na t-shirt. Pawis ang mukha at medyo magulo ang buhok niya. Pero nang araw na nagkita kami sa coffee shop nakasuot ng polo shirt, nakaayos ang buhok at walang bahid ng pawis ang mukha niya. Napaka-komportable ng pakiramdam ko noon na kausap at kasama ko siya. Kaya naman muling nasundan ang mga pagkikita namin. Mas naging close pa kaming dalawa hanggang sa tumatambay na rin siya noon sa bahay ko para manood ng movie Papadudot. Ang ganda ng ending ng movie, no? Nagandahan ka kahit parehong namatay yung bida? Oo, kasi namatay sila na pareho nilang alam na mahal nila ang isa't isa. Bihira na kaya ang ganun sa panahon ngayon? Naks, panahon ngayon parang ang tanda mo na. Totoo naman ang sinabi ko. Bihira na mangyari yung mamahalin mo ang isang tao hanggang kamatayan mo. Sa bagay, may punto ka naman. Iba na rin kasi talagang generation ngayon, ano? Karamihan sa mga tao, hindi na sineseryoso ang relasyon. O ayan, mag-ice cream ka na muna. Thank you, Martha. Mukhang masarap to, ah. Ay oo, favorite ko talaga tong ube na flavor. Dito nga palaging nasisira ang diet ko eh. Ay, hindi mo naman kailangang mag-diet kasi hindi ka naman mataba. Hey, akala mo lang yun kasi palaging maluwag ang mga damit na sinusuot. Uy, ang sexy mo kaya nung gabi sa club kung saan kita unang nakita. Baka sexy ka naman dyan. Party dress kasi yun kaya medyo fit sa katawan ko. Bagay talaga sa'yo kasi lalong lumabas ang kaseksihan mo. Martha, may gusto nga pala akong itanong. Ano yun? Kaya ba hindi ka na nakipagrelasyon mula nung mamatay ang asawa mo? Kasi takot kang hindi seryosohin ang magiging karelasyon mo. At sino namang nagsabi sa'yo niyan?
Si Lani. Hindi, hula ko lang yun. Bakit? Totoo ba? Alam mo, hindi naman ako takot pumasok sa relasyon. Siguro sabihin na nating sadyang masaya lang ako sa buhay na meron ako ngayon. Wala ka bang namimiss o hinahanap sa buhay na meron ka nung may asawa ka pa? Kaya naman ang ano. Gaya ng taong magpapasaya at magpapakilig sa'yo araw-araw. Minsan, kailangan din ng tao ng konting tamis sa buhay. Kung gusto ko ng tamis sa buhay, anytime pwede naman akong bumili ng ice cream na kagaya nitong hawak ko ngayon, ano? Hindi naman matamis na pagkain ang tinutukoy ko eh. Teka. Jeric! Bakit mo ko hinalikan? I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayos lang. Wala namang problema para sa akin yung ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na hinalikan kita? Oo, binata ka naman at matagal na akong byuda. Kaya wala akong nakikitang mali sa ginawa mo. Ibig sabihin, okay lang na halikan ulit kita? Hindi. Ha? Akala ko ba walang problema kasi pareho naman tayong single? Oo, pero ang ibig kong sabihin, mas okay kung ako ang hahalik sa'yo. Papadudot, hindi talaga ako attracted sa mga lalaki na mas bata sa akin. Never ako nag-entertain kapag alam ko na mas matanda ako. Ayoko kasi na ako ang nagdadala, pero iba ang charm ni Jeric. Kahit halos doble ang edad ko sa kanya ay nakita ko na medyo matured na siyang mag-isip at magsalita. Alam ko rin naman na hindi pera ang habol niya sa akin dahil may kaya rin siya sa buhay. Walang ibang responsibilidad kung hindi ang sarili niya. At ramdam ko na maganda ang intensyon niya para sa akin. Ayun nga lang ay hindi ko alam kung ano na ba ang estado ng relasyon namin noon. Pero ayos lang naman sa akin kasi wala pa rin sa isipan ko na pumasok sa seryosong pakikipagrelasyon. Ang mahalaga sa akin noon ay nag-e-enjoy ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa ni Jeric Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut na uwi rin po sa relasyon ang namamagitan sa amin ni Jeric. Siya mismo kasi ang humingi ng label at assurance sa aming dalawa. Gusto niya raw kasi na masiguradong wala ng ibang lalaki ang aaligid sa akin. Kahit nga ang kaibigan kong si Lani ay kinikilig noon sa aming dalawa ni Jeric. Sinabi niya na mukhang seryoso daw sa akin si Jeric. Inamin ko naman noon sa kanya ang katotohanan na hindi ako seryoso sa kung ano man ang meron sa amin ni Jeric. Oo, masaya at nag-i-enjoy ako sa company niya. Lalo na at first time kong makipagrelasyon sa mas bata sa akin. Pero wala talaga sa isipan ko na seryosohin ang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Pakiramdam ko rin naman noon, Papadudut, ay nasa stage si Jeric ng pag-i-explore. Kasama na ang pakikipagrelasyon sa mas matanda sa kanya. Ramdam ko na pareho kami ng hinahanap sa isa't isa. Gusto lamang naming mag-explore at mag-enjoy. At natagpuan namin yon sa isa't isa noon, Papadudut. Mabuti naman at sinagot mong video call ko, Mars. Oh, bakit? Akala ko ba kasama mo si Jeric sa birthday celebration ng kabarkada niya ngayon? Oo nga, nandito kami ngayon sa bahay ng kaibigan niya. Eh bakit parang inip na yung mukha mo? Tsaka, bakit parang nasa labas? Nandito ako sa may garden nila eh. Mag-isa ka lang dyan?
Oo, sinabi ko kay Jeric na magpapahangin lang muna ako dito sa garden. Nilalamok na nga ako dito eh. Ano ba kasing naisip mo at pumunta ka mag-isa dyan sa garden? Mars, naiinip na ako sa loob ng bahay kasama yung mga kaibigan ni Jeric. Yung iba sa kanila, ang lakas magyosi. Tapos hindi pa ako makarelate sa pinag-uusapan nila. Ano ba kasing mga pinag-uusapan nila na hindi ka makarelate, Mars? Tungkol sa mga trending na video sa social media. Mga trending na sayaw at kanta. Tinuturuan pa nga nila ako ng dance step. Sabi ko masakit ang binti ko kaya sa susunod na lang. Dapat pinakitaan mo sila ng Martha dance step mo. Ay naku Mars, kung nakita mo lang sila kanina, iba ang mga trip nilang mga sayaw talaga. Hindi carry ng katawan ko. At saka alam mo ba, pati pala size at design ng brat underwear pinag-uusapan na ng mga bagets ngayon. Ay, talaga ba? Oo, yung isang babae nga ron, kulang na lang maghubad at ipangudngud ang dibdib niya doon sa mga kasama namin. Grabe talaga mga kabataan ngayon, no? Ay naku, sinabi mo pa Mars. Akala ko liberated na ako sa lagay na to Iba pa rin pala talaga yung mga kabataan ngayon. Ay, oo. Ibang-iba talaga sila ngayon kumpara sa atin. Pero, maiba ako. Alam mo, pakiramdam ko, seryoso na yan si Jeric sa relasyon yung dalawa. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi pinakilala ka talaga niya sa buong barkada niya. Hindi ba normal naman yun? Kung kasing edad natin siya, walang espesyal dun sa ginawa niya. Pero dahil malayo ang agwat ng edad natin sa kanya, gusto niya na ipakita sa'yo at sa barkada niya na proud siya sa relasyon yung dalawa. Babe! Ay, Mars, nandito na pala si Jeric. Tawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Ay, sige. Mamaya na lang natin ituloy ang tsikahan natin. Bye! Eto, iced tea oh. Thank you, babe. Bakit pala hindi ka na bumalik sa loob? Honestly, medyo naiinip kasi ako Hindi ako makasabay sa pinag-uusapan ng mga kaibigan mo. Ganun ba? Sobrang excited pa naman sila na makabanding ka. Lalo na si Paula, yung nagtuturo ng dance step sa'yo kanina. Hindi ko rin naman kasi masabayan yung dance step na tinuturo niya. Alam mo naman ako, hindi ako ganun sumayaw. Oo, alam ko. Sorry, binida ko kasi na magaling kang sumayaw pero iba nga lang sa mga trip nila. Ayos lang. Pasensya na rin kung hindi ako makasabay sa trip ng mga barkada mo, ha? Pero hindi mo naman kailangang pilitin na sumabay sa kanila Gusto mo ba umalis na lang tayo? Ha? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Ayoko na sayangin mo yung oras mo dito nang dahil sa akin, lalo na kung hindi ka naman pala nag-e-enjoy. Mabuti pa, manood na lang tayo ng sine. Maaga pa naman kaya siguro may mapipili pa tayo ng magandang movie. Sige. Mas gusto ko nga yung idea mo na yan, babe. Sige, ako na lang ang taya ngayon sa movie ticket at popcorn natin, ha? Uy, teka, anong ikaw? Ako ang taya kasi ako ang nagyaya na lumabas tayo ngayon Kaya tara, magpaalam muna tayo sa mga kaibigan ko bago tayo umalis. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nakilala ko ang mga kaibigan ni Jeric. Ayoko pa nga sanang sumama kaya lang ay napilitan na rin ako nang medyo magdrama siya sa akin. 3 buwan na rin kasi ang relasyon namin noon at matagal na niya akong kinukulit na gusto na niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Palagi raw kasi niyang kinagkwento sa kanila at sobrang curious na sila na makilala ko. Kaya naman nang magpa-party ang best friend niya para sa birthday nito ay pumayag na akong sumama para makilala ito at iba pang mga kaibigan ni Jeric. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko makipagrelasyon sa mas bata sa akin ay yung mga bagay na kinasanayan nila. Mga party, alak, vape at kung ano-ano pa. Kahit na ilang taon akong tumira sa US ay hindi ako kasing liberated na mga ibang kabataan ngayon. At yung mga kaedad ni Jeric. Hindi rin ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila na trending sa social media dahil hindi ako madalas na mag-internet talaga papadudot. Bagay na nararamdaman ko ang pagkakaiba. Sandali lang, babe. Pahinga muna tayo sa pagtakbo. Medyo hinihingal na kasi. O sige babe, sakto. Upo tayo dun sa may waiting shed. Eto, bottled water. Thank you, babe. Pahinga
Pahinga muna tayo ng ilang minuto dito. 2 kilometers na lang naman ang kulang natin eh. Ano? 2 kilometers pa? Oo, konti na lang yun kasi naka 3 kilometers na tayo. Mamatay-matay na nga ako sa katatakbo natin kanina eh. Pwede naman nating mas bagalan ng takbo mamaya para matapos mo yung running workout natin ngayon. Ay, sige. Ang mahalaga naman matapos ko kahit hindi ganun kabilis, tama ba? Oo, kahit lakad takbo pa ang gawin natin mamaya. Yan talagang gagawin ko kasi baka hindi na ako makapag-gym bukas. Pero alam mo, ang galing mo nga babe. Dati 1 kilometer pa lang tumitigil ka na kaagad sa pagtakbo. Ngayon nakadiretso ka na ng 3 kilometers na takbo. Palakas ka na ng palakas sa pagtakbo babe. Paano ba naman ako hindi lalakas? Napakahigpit pero napakahati naman ng running coach ko. Naku, yung hati medyo tagilid tayo dyan. Pero yung mahigpit ako na running coach, i-claim ko na yan kasi para sa'yo din naman ng paghihigpit na ginagawa ko eh. Oy, teka, anong hindi ka hati? Halos nakahabol tingin sa atin yung mga babaeng naka-sports bra na nadadaanan nating tumatakbo kanina. Akala mo hindi ko napansin yun, ha? Nabilisan lang sila sa pagtakbo natin kaya sila napalingon. Ikaw talaga kung ano na naman yung iniisip mo. Babe, di ba nabanggit mo na mahilig ding mag-jogging si Trish? Palagi nga niya akong sinesenda ng picture niya sa mga fun run na sinasalihan niya sa US. Madalas din siya nagkikwento tungkol sa personal record na nahihit niya sa pagtakbo niya. At natutuwa talaga ako kapag yun ang topic namin dahil alam ko na pinaghirapan niya yun. Nakakatuwa naman at yun ang madalas niyang ikwento sa'yo. Naku, oo. Kaya nga nakahiligan ko rin ang pagtakbo dahil sa kanya. Ngayon lang talaga ako mas sinisipag. Bakit mo nga pala natanong? Wala lang. Iniisip ko lang kung ano kaya ang pwede naming pag-usapan na alam kong pareho kaming makaka-relate sa topic. Anong ibig mong sabihin na topic na pag-uusapan yun ng anak ko? Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang na maging komportable siya, nakausap ako. Pag pinakilala mo na ako sa kanya. Abay, bakit mo naman naisip ang tungkol sa bagay na yan? Syempre, doon din naman tayo kasi papunta, di ba? Ipapakilala mo rin ako sa anak mo bilang boyfriend mo. Kasi babe, gusto na kitang ipakilala sa parents ko eh. Plano ko nga na isama ka sa family gathering namin next week para makilala mo na rin ang ibang kamag-anak ko. Teka, hindi ba parang masyado namang mabilis sa mga plano na nasa isip mo, babe? Maglilimang buwan pa lang ang relasyon natin. Babe, kagaya nga ng sabi ko kanina, doon din naman tayo papunta. Ipapakilala mo ako sa anak mo at ikaw naman, ipapakilala ko sa pamilya ko. Kaya bakit pa natin patatagalin yun? Pwede naman natin gawin yun habang maaga pa. Huwag kang mag-alala. Mabait ang pamilya ko, lalo na si Mami. At sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Papadudot, nagulat talaga ako nang sabihin ni Jeric na gusto na niya akong ipakilala sa pamilya niya. Nang marinig ko yun mula sa kanya ay kinabahan talaga ako. Hindi dahil sa excitement, kung hindi alam kong gusto ng iba na ang gustong mangyari ni Jeric sa relasyon namin. Papadudot, doon ko naramdaman na mukhang tama si Lani sa palagi niyang sinasabi na seryoso na si Jeric sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Oo, may mga oras noon na nagpaplano si Jeric para sa future naming dalawa at gusto niya na sa susunod na taon ay kumuha na kami ng bahay para sa aming dalawa. Gusto niya rin na pagkatapos daw ng kasal namin ay sa ibang bansa kaming mag-honeymoon. At kung sino lang ang dapat na maging bisita sa araw ng kasal. Marami pa siyang mga plano at hindi ko naisip talaga na seryoso siya sa mga bagay na yon, Papadudot. Pero kinakabahan ako ng dahil doon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagsimula na po akong makaramdam ng pagkailang kay Jeric noon. Para bang nabawasan yung kilig at excitement na nararamdaman ko noon. Oo, at naging masaya ako sa relasyon namin, pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na magiging seryoso siya sa akin. Na magiging seryoso kaming pareho. Kaya nga kapag nagtatanong siya kung kailan ko siya ipapakilala sa anak ko, ay umiiwas akong sagutin yon, Papadudot.
Dahil wala akong balak na ipakilala siya sa anak ko na halos ilang taon lang ang tanda niya. Hindi ko rin ma-imagine ang sarili ko na magpapakasal ulit tapos sa mas bata pa sa akin. Doon na po ako nagdesisyon na simulang iwasan si Jeric. Binawasan ko yung mga oras na magkasama kami. Gumagawa ako ng dahilan kapag nag-aaya siya ng date. Sinasabi ko na umalis ako ng bahay at may mga kailangan na ayusin sa negosyo. Napapadalas tuloy noon ang pagdadrama niya sa akin dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Sandamakmak na chat or text message naman ang natatanggap ko mula sa kanya. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na siya naiwasan nang bigla siyang pumunta sa bahay, Papa Dudut. Sakto naman na may ine-expect ako na delivery kaya lumabas ako at pinagbuksan ko siya ng gate ng mga oras na yon. Jeric, ikaw pala yung nag-doorbell. Oo, ako nga. Akala ko yung magde-deliver ng in-order ko na makeup sa online. Ah, ganun ba? Baka parating na rin yun mamaya. Pero mabutit pinagbuksan mo na ako ng gate, babe. Pasensya ka na. Madalas din kasi akong wala dito sa bahay. Ayos lang yun. Sabi mo nga, may inaasikaso kang mga papeles na may kinalaman sa negosyo mo. Ganun na nga. Kaya ba hindi mo rin nasasagot yung mga tawag ko? Oo, kasi kapag nandito ako sa bahay, madalas tulog naman ako eh. Nakakapagod kasi talaga yung mga inaasikaso ko sa labas. Tapos ang layo pa ng dinadrive ko pa uwi rito. Bagsak na talaga ako sa kama. Sabi ko naman kasi sa'yo sasamahan kita para may driver ka. Ayoko na rin kasing maabala pa kita. Alam mo kahit kailan, hindi ka naging abala sa akin, babe. Alam mo yan. At alam mo rin na ayokong masyado mong binibigay sa akin ng mga oras mo. May trabaho ka at sariling buhay na dapat asikasuhin. Pero parte ka naman ng buhay ko, kaya dapat inaasikaso din kita, babe. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Hindi ka dapat mag-alala sa akin, Jeric. May problema ba tayo? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Jeric, pwede bang sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Gusto ko sanang... Kung wala tayong problema, bakit tinatawag mo ako sa pangalan ko at hindi babe? Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan to? Teka nga, Jeric! iniiwasan mo ba ako? Please, gusto ko sana muna magpahinga. Gusto ko lang namang malaman kung ano bang dahilan ng pag-iwas mo sa akin, babe. Kung may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, pwede mo naman kasi akong kausapin Ano? Kaysa... Gusto mo ba talagang malaman, Jeric? Gusto ko ng space. Space? Bakit? Anong nagawa kong mali para humingi ka ng space sa akin? Wala, okay? Wala kang nagawang kahit anong pagkakamali. Gusto ko lang huminga muna. Yung makakakilos ng hindi ko kailangan ipaalam sa'yo yung bawat galaw ko. Babe, kung nasasakal ka lang pala sa ginagawa ko, pwede naman akong mag-adjust. Hindi mo naman kailangan sagutin palagi lahat ng mga chat o tawag ko sa'yo eh. O kung gusto mo, babawasan ko rin ang mga pag-chat o tawag ko. Babe, hindi mo kailangan humingi ng space sa akin. Hindi mo ba talaga nakukuha yung point ko, Jeric? Gusto ko lang namang maintindihan mo na pwede naman nating ayusin to nang hindi tayo lumalayo sa isa't isa eh. Pero space nga mula sa'yo ang gusto ko. Yun ang gusto ko na ibigay mo sa akin. Martha, please. Martha, huwag mo naman gawin sa akin to. Umalis ka na, Jeric. Martha! Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Umalis ka na. At kung pwede lang ha, huwag mo akong i-chat o tawagan. Gusto ko munang matahimik ang mundo ko mula sa'yo. Kaya please lang, layuan mo muna ako. Papadudot ilang araw pa akong kinulit ni Jeric noon hanggang sa tuluyan na niya akong binigyan ng space. Sa totoo lang ay medyo nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nagawa kong humingi ng space sa kanya. Medyo nasasakal at nauumay na rin kasi ako sa sobrang kaswitan niya. At hindi ko na rin gusto ang mga planong binubuo niya para sa aming dalawa. Ayoko na siyang paasahin pa, Papa Dudut.
Ayoko nang isipin niya na pareho kaming seryoso sa relasyon naming dalawa. Hindi ko naman kasi talaga alam na aabot sa puntong gusto niya akong pakasalan sa hinaharap. Nabanggit niya pa nga noon na kung hindi ko na raw siya mabibigyan ng anak, ay pwede naman daw kaming mag-ampon at sigurado daw siya na magiging mabuti pa rin kaming mga magulang. Yung mga plano niya na yon ay wala sa mga plano ko para sa sarili ko. Kaya bago pa mas lumalim ang nararamdaman niya para sa akin ay tinapos ko na ang namamagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Martha, pwede ba tayong mag-usap? Mars, hintayin na lang kita sa parking para makapag-usap muna kayo ni Jerry. Sige, Mars. Tungkol saan pa bang gusto mong pag-usapan natin, ha, Jeric? Siyempre, Jeric, hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? ang alin ba, Martha? Humingi ka lang naman ng space sa akin, di ba? At binigay ko yun sa'yo. Siguro naman oras na para ayusin na natin tong dalawa. Wala na nga tayong dapat ayusin. Hindi mo pa rin ba talaga nakikita yon? Pero ano ba talagang nagawa kong mali, Martha? Bakit bigla na lang gusto mo nang tapusin ang relasyon nating dalawa? Dahil alam kong wala nang patutunguhan tong ginagawa natin. Itong relasyon natin. Paano walang patutunguhan? Martha, seryoso ako sa'yo. Alam mo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi kita mahal. Anong sabi mo? I'm sorry, pero kailangan na nating tapusin ang lahat sa ating dalawa. Sorry kasi nakikipag-break ka na talaga sa akin? Sorry kasi hindi mo ako mahal? O sorry kasi kahit kailan hindi mo naman talaga ako minahal? Martha, minahal mo naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin. Minahal mo ako, di ba? Baka naman pwede nating subukan na ayusin to. Promise, mas magiging maayos din akong boyfriend sa'yo. Susunod ako sa lahat na sasabihin mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo. Martha, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Jeric, I'm sorry talaga pero hindi ko na kayang ituloy pa yung relasyon nating dalawa. Ano bang kailangan kong gawin? Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Eto! Gagawin ko para lang balikan mo ako! Ito! Jeric, ano ba? Huwag kang lumuhod! Intindihin mo na lang sana yung desisyon ko. Ayoko na mas masaktan pa kita kaya ginagawa ko to. Mahal kita, Martha. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Please naman. Please ayusin naman muna natin to. Sorry, Jeric. Pero wala na talagang pwedeng ayusin sa ating dalawa. Sorry. Taalis na ako. Kailangan ko na rin umuwi. Martha, mahal kita. Mahal na mahal kita. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan, Martha. Martha! Papa Dudut, hindi rin naman naging madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Jeric. Kahit paano ay naging espesyal siya sa akin at aaminin ko na napakilig niya rin talaga ako. Para kung bumata ng 10 taon ang mga panahon na magkarelasyon kaming dalawa. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro kilig at saya lamang. Siguro kung nakilala ko siya noong kabataan ko at pareho kami ng edad ay baka siya na ang nakatuluyan ko. Pero hindi ngayon na gusto ko na lamang mag-enjoy sa buhay na mag-isa. Hindi rin kagad sumuko noon si Jeric, Papa Dudut. Sinubukan niya pa rin gumawa ng paraan para magkabalikan kami. Sa kabila ng ilang ulit na pagtataboy ko sa kanya, may ilang beses pa siyang pumunta sa bahay para subukan na kausapin ako. Pero hindi na ako lumalabas para harapin siya. Kinukulit niya si Lani na tulungan siyang makausap ako at may isang beses na pumunta siya sa bahay na lasing at sumisigaw sa labas.
Napilitan akong lumabas para kausapin siya. Halos sumagulhol ulit siya at nagmamakaawa na balikan ko siya. Hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na maluha noon dahil sa awang nararamdaman ko. Hindi ko naman talaga gustong paasahin at saktan si Jeric noon. Gusto ko lamang na mag-enjoy sa buhay at maging masaya. At kahit ramdam ko kung gaano kaseryoso sa akin si Jeric ay hindi ko na siya pwedeng paasahin pa. Dahil alam ko na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At sa bandang huli mas masasaktan ko lamang siya. Nagigilty pa rin ako hanggang ngayon pero umaasa na mahahanap na ni Jeric ang babaeng masusuklian ng tama ang pagmamahal niya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at salamat po sa pagbibigay ng oras sa pagbabasa ng aking sulat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Martha. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkapit sa patalim upang kumita ng pera ay isang malupit at masakit na katotohanan na kinakaharap ng marami sa ating bansa. May mga tao na napipilitang gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang prinsipyo para sa pera. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin at tiisin para lamang kumita ng pera? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Jed at nais ko po sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Hindi po madali para sa akin ang ikwento ang mga nangyari. Pero matagal na po akong tagahanga ng Barangay LS at sa tingin ko ay makakatulong din sa akin kung may makakarinig at makakarelate sa kwento ko. Dito na po ako sa Pateros ipinanganak at lumaki. Iniwan po ako ng nanay ko noong 4 years old pa lamang ako para sumama sa ibang lalaki. Kaya ang tumatayong magulang ko ay ang tatay ko. Mahal na mahal ko po ang tatay ko at kahit kailan ay hindi ko hinanap ang pagmamahal ng nanay ko dahil hindi nagkulang ang tatay ko sa akin. Ang totoo po niyan, hindi ko na po alam kung nasaan ang nanay ko ngayon. Pero okay lang po. Dahil abala na ako sa mga hamon ng buhay at wala na akong oras para hanapin pa siya. Hindi po kami mayaman ni tatay, Papa Dudut. Ang tatay ko po ay isang construction worker at ako naman po ay nagtatrabaho bilang crew sa isang restaurant. Ang mga kinikita namin ay sakto lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Pero kahit na ganun pa man ay pareho naman kaming masaya ni tatay. Isa din po sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa mga pagsubok ng buhay ay ang matalik kong kaibigan na si Migs. Pareho po kaming lumaki dito sa Pateros. Pakiramdam ko po ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaintindihan kami ni Migs ay dahil pareho kaming lumaki sa broken family. Si Migs po ay iniwan ng tatay niya noong 6 years old pa lamang siya at ang nanay na lang po niya ang kasama niya. Paminsan-minsan nga po ay nagbibiroan kami ni Migs na sana ay magkatuluyan na lamang ang tatay ko at ang nanay niya para maging kapatid ko na lamang siya. Hindi ko po alam kung bakit may mga magulang na ganon, Papa Dudut, pero hanga pa rin ako sa mga magulang na ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. Tulad ng tatay ko at ng nanay ni Migs. At bukod po sa pagkakaroon ng broken family tulad ko ay hindi rin po nakapagtapos ng pag-aaral si Migs. Nagtatrabaho po siya sa isang talyer at tuwing nagkakatugma, ang mga araw ng day off namin ay nagvi-videoke at nagiinuman kami.
At tuwing nagkakaroon ng malalim na usapan na hindi namin maiwasan na magkwentuhan tungkol sa mga pamilya namin, Papa Dudut. Pakisala nga sa video okay bro. 44914. Hindi ka ba nagsasawa sa kakabidyoke mo? Ang pangit ng boses mo eh. Nagmana lang naman ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, parang masusuka na nga ako eh. Ang dami ko na rin kasing nainom. Ang hina mo naman. Pero seryoso, mamaya ka na kumanta. Magkwentuhan na muna tayo. Oh, ba't mukhang problemado ka dyan? Naaawa na kasi ko kay nanay eh. Alam mo naman na pinilaki niya ako na mag-isa, di ba? Gusto kong bigyan na maginhawa na buhay yung nanay ko, bro. Pero wala eh. Kulang na kulang yung kinikita ko sa talyer. Uy, ba't ka nagdadrama? Mukhang marami ka na nga nainom. Hindi eh. May sahayop kasi yung tatay ko na yun. Bubuntisin niya si nanay tapos hindi niya naman pala kami kayang panindigan. Wala siyang kwenta. Hayop siya. Ay, ganun din naman yung nanay ko eh. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang saya siguro nun, no? Yung alin? Magiging magkapatid tayo kung sakali magkatuluyan yung mga magulang natin. Loko. Ikaw talaga. Kung ano-ano na lang yung naiisip mo eh. Yung nanay mo ba, bro? May bala ka pa bang hanapin yon? Naku, wala na. Mag-overtime na lang ako sa restaurant kaysa hanapin ko pa yun. Sayang lang sa oras. Pero ikaw, kahit nasasaktan ka, sa tingin ko sabik na sabik ka pa rin na makita yung tatay mo, no? Tama ba? Siguro. Ewan ko ba? Gusto ko siyang makita pero gusto ko rin siyang sumbatan sa ginawa niyang pangiiwan sa amin ni nanay. May balita ka ba kung nasan yung tatay mo? Wala eh. Pero sigurado ko nasa Pilipinas lang yun. Ang sabi kasi sa akin ni nanay, bobo daw sa English yun. Kaya sigurado kung hindi pa nakakalis ng bansa yun. Grabe ka naman sa tatay mo. Eh ikaw ba? May balita ka ba kung nasan yung nanay mo? Ang sabi sa akin ni tatay, may pamilya na raw yung nanay ko sa Iloilo. Ang layo naman. Uy, may naisip ako. Ba't di mo kaya hanapin yung nanay mo sa Iloilo? Loko-loko, nandito na sa Maynila yung buhay ko. At isa pa, ano namang magagawa ko dun? Hindi nga ako marunong mag-Ilonggo eh. Nakakatuwa sila pag nag-aaway, no? Para naglalambingan lang. Pero seryoso, gaya nga ng sabi ko, ayoko nang hanapin yung nanay ko. Kung masaya siya sa bago niyang pamilya, edi congratulations. Pero ako, hindi ko pababayaan si tatay. Alam mo kung ano yung pinagpapasalamat ko, bro? Kung tutusin, pwede sana akong ipamigay ng tatay ko sa mga kamag-anak namin nung sanggol pa lang ako. Pero hindi niya ginawa yun. Pinanindigan niya yung pagiging ama niya sa akin. At yun ang kaulugan ng isang tunay na lalaki. Nako, mukhang magkakasundo nga sila ng nanay ko. Kasi ganun din yung nanay ko eh. Nung iniwan siya ng tatay ko, pinanindigan niya rin yung pagiging nanay niya sa akin. Kakatuwa, no? Ang dami pala nating similarity. Oo, at isa na dun yung talent natin sa pagkanta. Pero seryoso, salamat bro ha. Salamat saan? Kasi sobrang solid ng samahan natin. Nandyan ka parati para damayan ako. Eto pinapangako ko sa'yo bro. Walang makakasira sa samahan natin. I love you bro. Takis nga. Sapakin kita dyan eh. Ayoko na talaga. Nasusuka na ako eh. Uwi na tayo. Sobrang killjoy naman ito. Tiisin mo na muna yan. Oh, etong pulutan oh. Hindi ko na talaga kaya bro. Uuwi na ako. Ako na magbabayad nitong in-order natin. Hindi na nga pala ako nasusuka. Ano nga ulit yung number mo? Saan ko na dito sa videoke? Yan tayo eh. Huwag kang mag-alala, titiisin ko na lang. At isa pa, hati na rin tayo sa bayad. Ba't ko naman iaasa sa iyo yung bayad? Eh pareho lang naman tayo na nagtatrabaho. Yun! Papa Dudut, si Migs na talaga yung kasama ko sa lahat ng bagay. Hindi siya yung tipo ng kaibigan na iiwanan ka kapag nahihirapan ka. Siya yung klase ng tao na kahit may pinagdadaanan siya ay hindi ka niya pababayaan. At ganon din naman po ako sa kanya, Papa Dudut. Para ko na siyang kapatid at gagawin ko rin ang lahat para sa kanya.
At isa pa ay magkalapit lang din kasi ang bahay namin. Kaya hindi kami nahihirapan kapag kailangan namin ang isa't isa. Ang totoo niyan ay nalulungkot ako para kay Migs kasi hindi siya yung tipo ng tao na nag-o-open up tungkol sa tatay niya. Pero tuwing nagiinuman kami ay bigla na lamang siyang magrarant tungkol sa tatay niya. At naiintindihan ko naman siya, Papa Dudut. Kasi hindi naman nagkakalayo yung kwento ng buhay namin. Parehong tinakasan ng tatay ni Migs at ng nanay ko ang mga responsibilidad nila sa amin. Ang totoo po niyan ay asar na asar ako noong unang malaman ko na nasa Iloilo na pala ang nanay ko kasama ang bago niyang pamilya. Sobrang naiinis ako kasi ang kapal naman ng mukha niya na umasta na parang wala siyang iniwang anak dito sa Maynila. Pero kinaya naming pareho ni tatay na wala ang nanay ko. At sigurado ako na hinding-hindi na namin siya kakailanganin kailanman. At ganoon na lang din yung sinabi ko kay Migs na hindi na niya kailangan ng tatay niya kasi nakayanan niya na mabuhay na hindi humihingi ng tulong sa tatay niya. Lumipas nga po ang ilang linggo at wala namang nagbago sa buhay ko. Kayod sa trabaho tapos uuwi para makapagpahinga. Tapos kinabukasan ay magtatrabaho na naman. At ganoon din ang naging sistema ng buhay ni Migs. Hanggang isang araw. Nagbago po ang lahat ng dynamics. Nasa trabaho ako nang mabalitaan kong naaksidente ang tatay ko sa construction site na pinagtatrabahuhan niya. Sobra po akong nataranta ng araw na yon. At ang pinakamasakla pa ay wala akong sapat na ipon para ipagamot siya. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipa-admit siya sa ospital. Mawala na po ang lahat sa akin, Papa Dudut. Wag lang po ang tatay ko. Habang tumatagal ay tumataas ng tumataas ang bayarin sa ospital. At wala na rin akong kinikita dahil nagpaalam po ako sa amo ko na hindi na muna ako makakapag-duty kasi kailangan kong bantayan si tatay sa ospital. Hindi na rin ako nagparamdam kay Migs kasi ayaw ko na siyang abalahin pa. Oo, kasangga ko siya sa lahat ng laban sa buhay, pero may mga pagkakataon talaga na mas pipiliin ko na lamang na solohin ang problema ko kaysa maging pabigat sa ibang tao. Aaminin ko na ma-pride akong tao at yung ayoko sa lahat ay yung kinakaawaan ako. Pero dumating din yung pagkakataon na hindi ko na talaga kinaya pa. Kaya naman nakapag-decide ako na tawagan si Migs at hilingin sa kanya na dalawin ako sa ospital, Papa Dudut. Bro, kumusta ka na? Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Nagpapahinga pa kasi si tatay sa loob. Sige. Bro, may papakiusap sana ako sa'yo eh. Bakit? Ano yon? Pwede ba ako makairam ng pera sa'yo kahit konti lang? Pasensya ka na talaga ha. Pero walang-wala kasi ako ngayon eh. Pero promise, babayaran kita kapag nakabalik na ako sa trabaho. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko pa yung boss ko na huwag akong tanggalin sa trabaho habang nandito pa ako sa ospital. Sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha, pero hanapin mo na lang kaya yung nanay mo sa Facebook. Tapos humingi ka na rin kaya ng tulong sa kanya. Matagal na kaming kinalimutan ni Nanay, Migs. Kung ayaw mo akong pairamin, di ba alin na lang? Gagawin ko na lang ng paraan to. Uy, eto naman. Tampo agad. Kung ayaw mo lapitan yung nanay mo, hindi naman kita pipilitin eh. Suggestion lang yun bro, okay? Suggestion lang. At isa pa, naiintindihan kita kasi ganun din naman ako eh. Kung sakali man na mangyari sa nanay ko yung nangyari sa tatay mo eh, hindi rin ako hihingi ng tulong dun sa tatay ko, no? Pasensya ka na kung napagtaasan pa kita ng boses. Sorry, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Pambihira ka naman kasi. Ba't di ka tumawag ka agad sa akin? Kung hindi pa ako sinabihan ng kapitbahay natin, hindi ko pa malalaman na naaksidente na pala yung tatay mo. Kilala mo naman ako eh. Yung ayoko sa lahat, yung kinakaawaan ako. Pero wala na talaga akong choice kasi tumataas na yung bill ni tatay dito sa ospital. O yan, 10,000 yan. Sa'yo na yan. Seryoso ka? Ang laking pera nito ah. Ibibili ko sana ng mga bagong damit at sapatos yan. Pero di bali na lang, sa'yo na yan.
Sige na, tanggapin mo na. Bro, salamat talaga. Pero hindi, babayaran kita. Hulugan ko to. Ang tigas naman ng ulo mo eh. Sinabi nang sa'yo na yan. Alam mo naman na parang kapatid na yung turing ko sa'yo, di ba? The best ka talaga. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para magkaroon ng kaibigan na tulad mo. Huwag ka na magdrama dyan. Baka maiyak lang ako sa'yo. Nga pala, saan ka naman nakakuha ng ganito kalaking pera? Nag-overtime ka ba sa talyer? Nako, alam mo naman na barya-barya lang yung kinikita ko sa talyer eh. So saan ka nakakuha ng ganito kalaking halaga? May sideline ka? Baka pwede mo naman akong i-refer oh. Gusto mo ba talagang malaman kung saan ko nakuha yung ganyan kalaking pera? Oo. Halika dito, lumapit ka sa akin. Ibubulong ko sa'yo. May pinupuntahan akong bar pagkatapos ng shift ko sa talyer, bro. At maraming silahis na, alam mo na, nagbibigay ng pera kapalit ng good time. Seryoso ka? Kailan mo pa to ginagawa? Noong nakaraang linggo lang. Pambihira ka bro. Hindi ka ba mapapahamak dyan? Sa hirap ng buhay ngayon, wala akong choice. Mamamatay kami pareho sa gutom ng nanay ko kung yung sahod ko lang sa talyer ang aasahan ko. Pero lilinawin ko lang sa'yo. Walang pilitan to ah. Pwera na lang kung interesado ka. Ayoko. Baka mapahamak lang ako dyan. Mukha ba ako napahamak? Sandali lang, may ipapakita ako sa'yo. Ito yung bago kong cellphone, bro. Pambihira. Patingin nga. Ito yung bagong labas na model ah. Ito yung palagi ko nakikita sa Facebook. 60,000 yung presyo nito. Nako, barya lang yan dun sa katransaksyon ko. Nakita niya kasi na kakarag-karag na yung luma kong cellphone. Kaya ayan, binilhan niya ako ng bago. So ano, aatras ka pa ba? Kung sakaling bigyan ako ng ganito kamahal na cellphone, pwede ko rin to ibenta para may pambayad na ako dito sa ospital. Pero hindi ko talaga kaya. Di bali na lang. Bro, maniwala ka sa akin. Wala pa yan sa kalahati ng pwede nilang ibigay sa'yo. Basta gagalingan mo lang. Loko ka. Sapakin kita dyan eh. Akala ko ba walang pilitan ha? Sayang lang kasi ang gwapo mong yan. Sigurado ako na hinding-hindi ka mahihirapan. Sobra akong nabigla sa mga sinabi sa akin ni Migs Papadudut. Akala ko po kasi ay sa mga teleserye o sa TV lamang nangyayari ang mga ganong klase ng sitwasyon. Yung binabayaran ka ng malaking halaga kapalit ng pagsama sa ibang tao. Pero nangyayari pala talaga siya sa totoong buhay. Sobrang inosente ko po ng mga panahong yon at hindi ko talaga inaasahan na papasukin ni Migs yung ganong klase ng sideline. Aaminin ko noong una ay hinusgahan ko siya, pero habang tumatagal ay na-realize ko naman na wala namang masama doon basta't pareho kayong may kasunduan ng makakatransaksyon mo. Pero ayoko pa rin talaga, Papadudut. Kasi hindi ko kayang makipagsiping sa isang tao na hindi ko namang kilala. Akala ko po ay magagawan ko ng paraan yung bill sa ospital ni tatay, pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Nang isa-isa nang pumunta sa bahay namin yung mga katrabaho ni tatay sa construction. Doon ko po napag-alaman na may utang pala si tatay sa kanila at ngayon ay naniningil na sila ng bayad. Nalaman ko rin po yung perang inuutang ni tatay sa mga katrabaho niya ay ginagamit pala niya sa pagsusugal. Hindi ko po akalain na nagsusugal pala siya at hindi ko po malalaman kung hindi pa dumating yung mga katrabaho niya sa bahay para maningil. Para po ako mababaliw sa dami ng problema ng mga panahong yon. Bumalik po ako sa trabaho ng mga panahong yon at pagkatapos ng shift ko, dumediretso ako sa ospital para bantayan si tatay. Yung bahay naman namin ay pinaubaya ko na kay Migs, mabuti na lamang at mapagkakatiwalaan ko siya. Pero kahit na anong kayod ko ay kulang na kulang pa rin ang sahod ko para pambayad sa ospital at para bayaran ang mga pinagkakautangan ni tatay. Sa totoo lang, parang gusto ko nang sumbatan si tatay kasi sobrang bigat ng mga problema ang iniwanan sa akin. Pero hindi ko siya magawang sumbatan kasi hindi naman po siya nagkulang sa akin bilang ama. Medyo naiintindihan ko rin po kung bakit siya nagsugal ng palihim. Kami po kasing mga mahihirap ay araw-araw kami naghahanap ng paraan para makaahon sa buhay. At kahit na anong kayod namin ay parang hindi pa rin namin maabot yung buhay na gusto naming maranasan. Kaya minsan yung iba sa amin umaasa na lamang sa swerte
o sa sugal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw na kinailangan ko talagang lunukin ang pride ko, Papa Dudut. Nag-Facebook ako at nag-message sa nanay ko na ngayon ay nakatira na sa Iloilo. Nagbabaka sakali ako na baka matulungan niya ako at mapadalhan ng pera. Kasi hindi ko na talaga kayang pasanin lahat ng responsibilidad na iniwan ni tatay. Gustong gusto ko na talagang mabayaran ng buo yung bill ni tatay sa ospital at pati na rin yung mga inutangan niya. Di bali na pong mahirap basta wala lang utang. Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap ako ng message mula sa nanay ko. Pero imbis na gumaan ang loob ko, Papa Dudut, ay mas lalo lamang itong bumigat. Ipinagduldulan niya lang sa akin na masaya na siya sa buhay niya ngayon kasama ang bago niyang pamilya. At ayaw na raw niya akong makausap. Galit na galit po ako noong araw na yon at hindi ko na napigilan ang sarili ko na umiyak. Hindi nagparamdam ang nanay ko sa akin ng ilang taon at ni minsan ay hindi kami humingi ng tulong sa kanya. Pero nagawa niya pa ring ipamukha na parang wala akong kwentang anak at noong araw na yon ay isinumpa ko na hindi ko nakakausapin ang nanay ko at pati na rin yung mga taong may kinalaman sa kanya. At noong araw na yon ay doon ko na napag-isipan na siguro ay eto na yung senyales ko para tanggapin ang inaalok ni Migs. Nadala ako sa bugso ng damdamin kasi naisip ko noon na wala nang mas nakakahiya pa kesa sa tanggihan at kamuhian ako ng sarili kong ina. Kaya naman nilubos-lubos ko na yung pagluno ko ng pride ko, Papa Dudut. Pumunta po ako sa bahay ni Migs at doon ko na ikinuwento sa kanya ang desisyon ko na tanggapin ang alok niya. Dito ko na naisip na baka eto na rin ang sagot sa lahat ng problema ko, Papa Dudut. Bro, halika, pasok! Salamat ha. Pasensya na kung biglaan. Ano ka ba? Goods lang kasi yung nanay ko namamalengke. Kaya solong-solo natin tong bahay ngayon. Nga pala, kumusta na yung tatay mo? Okay na ba siya? Ayun, nasa ospital pa rin. Pero nagpapagaling na. Mabuti naman kung ganon. Pero bro, mas lalo lang ako namomroblema ngayon eh. O bakit? Ano nangyari? Paano ba naman kasi tong si tatay? Hindi niya sinabi sa akin na nabaon na pala siya sa utang. Kaya eto, ako ngayon yung sinisingil ng mga inutangan niya sa construction. Kaya pala. Ha? Naalala mo ba nung isang araw na pinabantay mo ko sa bahay nyo? May lalaking sobrang galit habang hinahanap yung tatay mo. Pero hindi ko na masyadong pinansin kasi akala ko lasing lang. Pasensya ka na talaga kung pati ikaw nadadami na sa problemang ginawa ng tatay ko. Wala yun. Umalis din naman kaagad yung taong yun eh. Natakot ata kasi pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay nyo habang nagsisisigaw siya sa labas ng bahay nyo. So, ano nang balak mo ngayon? Kailangan ko na talagang mabayaran yung bill sa ospital at yung mga pinagkakautangan ni tatay sa lalong madaling panahon. Para matapos na tong problema ko. Ilang gabi na rin kasi akong hindi nakakatulog nang dahil lang dito. Bro, pasensya ka na ha. Pero wala akong maibibigay sa'yo ngayon eh. Yung natitirang pera ko kasi, naibigay ko na kay nanay. Wala akong balak mangutang o manghingi sa'yo ng pera. Ha? Tinatanggap ko na yung inaalok mo sa akin nung nakaraan. Jed, ikaw ba talaga yan? Sino ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko ha? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Seryoso nga. So anong nakain mo at nagbago yung isip mo? Tinanggap ko yung advice mo nung nakaraan. Nagchat ako sa walang kwenta kong nanay. Ops, sandali lang. Oh, bakit? Oh, eto, 1 litro ng beer. Binili ko yan nung isang araw. Pambihira, ba't may beer ka? Iniinom ko yan tuwing tinatalakan ako dito sa bahay. Puro kakalokohan. Hindi ka na talaga nagbago. O eto, shot ka muna. Salamat. Sarap. Sige lang, magkwento ka lang dyan. Ayun na nga, ipinamukha niya lang sa akin na may bago na siyang pamilya at ayaw niya na raw ako makausap. Ibang klase din talaga. Alam mo yung nanay mo, tatay ko?
Wala silang pinagkaiba eh. Ang dapat sa mga yan, binabalatan ng buhay. Hayaan mo na lang. Wala din namang mangyayari kung iisipin pa natin sila. Hoy, saglit. Balik tayo. Seryoso ka? Tinatanggap mo na yung inaalok ko sa'yo nung nakaraan? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Nakakapanibago lang kasi. Kilala kita, sobrang taas kaya ng pride mo. Hindi ikaw yung tipo ng tao na basta-basta na lang babawiin yung mga salitang nabitawan mo na. Hindi mababayaran ng pride na yan ang bayarin ko sa ospital at yung mga inutangan ng tatay ko. At isa pa, harap-harapan yung pinagduduldulan ng nanay ko sa akin na wala akong kwentang anak. May masasakit pa ba dun? Lugmok na nga yung pride ko. Baka isa. Kulang to. Huy, dahan-dahan. Baka malasing ka kagad niyan. Gusto ko makalimot. Pabayaan mo ako. Pero wag kang mag-alala bro. Kasi sa susunod, imported na wine na yung iinumin natin. Konting lambing ko lang dun, magbibigay na kaagad yun. Ganun kadali? Wala ka bang bilib sa akin? Alam mo ikaw, dapat bawas-bawasan mo na yung pagkamahiyain mo. Kung gusto mo makuha ang lahat ng gusto mo, dapat kapalan mo na yung mukha mo. Dapat sagarin mo na. Ano ulit yung sasagarin? Sira! Pero siguraduhin mo na hindi ako mapapahamak dyan ha. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Ano ka ba? Ako bahala sa'yo. Ituturo ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Easy man ito, promise. Papatulan ko na yan. Wala nang atrasan to. Nang gabing yon ay dinala ako ni Mig sa bar na madalas niyang tambayan. Sobra akong kinabahan kasi bagong mundo ang tatahakin ko, Papa Dudut. Aaminin ko na gustong gusto ko nang kumalas noon pero tuwing naiisip ko ang mga problema ko sa pera, nawawala rin yung kaba ko. Mabuti na lang talaga at nandun si Migs para tulungan ako. Pero hindi rin nagtagal si Migs sa bar kasi may lalaking nagbook ng hotel at mukhang sobrang interesado sa kanya. Mas lalo tuloy akong kinabahan ang kailangan na niyang umalis. Pero pinilit niya akong manatili at binigyan pa ako ng pera para may pambili ng drinks habang naghihintay. Grabe, Papa Dudut. Nagmukha akong tuod sa bar ng panahon na yon. Nag-online games na lamang ako habang umiinom para hindi ako mabagot agad. Habang tumatagal ay napagtanto ko na baka sinuwerte lang talaga si Migs sa mga lumalapit sa kanya pero makalipas ang ilang oras, may lumapit na rin sa akin na lalaki. May itsura siya, nasa 40s at mukhang may kaya sa buhay. Nagalok siya na bilhan ako ng drinks at pumayag naman ako. Nagkwentuhan kami at tinanong niya kung ilang taon na ako. Saan ako nakatira, may mga simpleng tanong lamang. Pero habang tumatagal ay mas lumalalim na yung mga tanong niya. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga personal na bagay at hindi nagtagal ay dinala na niya ako sa kotse niya. Nag-drive siya at nag-park kami sa isang liblib na lugar. At doon na may nangyari sa amin. Kitang-kita ko na nagustuhan niya yung ginawa ko sa kanya at bilang pasasalamat ay binigyan niya ako ng 5,000 pesos. Kinuha rin niya yung number ko. Grabe, Papa Dudut. Sa trabaho ko sa restaurant ay baka nga hindi ko pa makuha yung 5,000 sa isang linggo. Tapos nung gabing yon ay hindi pa umaabot ng 5 oras ay naka 5,000 na ako. Lumipas ang ilang linggo at nagpatuloy yung arrangement namin at lumaki na rin nang lumaki yung pera na natatanggap ko sa kanya. Nang ikinuwento ko sa kanya ang kalagayan ng tatay ko ay hindi siya nagdalawang isip na bigyan pa ako ng pera. At doon na nga mas gumaan ang buhay ko. Nabayaran ko na po ng buo ang hospital bills ni tatay at pati na rin yung mga pinagkakautangan niya. At noong nagkapera na ako ay naisipan kong yayain si Mig sa bahay. Bumili ako ng mga mamahaling alak bilang pasasalamat na rin sa kanya. Kasi kung hindi dahil kay Migs, baka nabubog na ako ng mga inutangan ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang bayarin ko sa ospital, Papa Dudut. Aba, mukhang big time ka na ngayon ah. Siyempre naman. Alam mo bro,
Masaya ako para sa'yo kasi hindi ka na namumroblema ngayon. Tinan mo nga yung mukha mo. Di hamak na mas maaliwalas na. Di tulad nung nakaraan. Salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo bro, baka tuluyan na ako napatay ng mga pinagkakautangan ni tatay. At kung hindi dahil sa'yo, malamang mas malaki na yung babayaran ko sa ospital ngayon. Maliit na bagay, basta ikaw. So ngayong wala ka ng problema, anong balak mo? Itutuloy mo pa rin ba yung ginagawa mo o titigil ka na? Anong titigil? Saglit lang, may papakita ako sa'yo. Kukunin ko lang. Ano yan? Eto, may bago na akong cellphone bro. Uy, hanep! Patingin nga! Astig! Pareho na tayo ng cellphone! Inggit na inggit kasi ako dun sa cellphone mo eh. Kaya yan, nagpabili na rin ako. Gaya-gaya ka talaga. Sana nagpabili ka na lang ng motor. Okay na ako dito sa cellphone. Mukhang namimihasa ka na talaga. So ano nga? Wala ka nang balak tigilan yung ginagawa mo, no? Bala ko na nga mag-resign sa restaurant na pinapasukan ko sa Makalaway. Sabi naman sa'yo, di ba? Di hamak na mas malaki yung kikitain natin dito. Ang sabihin mo, bad influence ka lang talaga. Hoy! Kung hindi dahil sa bad influence na to, malamang hanggang ngayon pinagtitiisan mo pa rin yung cellphone mong mumurahin. May point ka naman. Kamusta nga pala yung lalaking nagkagusto sa'yo? Mayaman ba? Mayaman bro, legit. At ang gara nung kotse niya. Tapos hindi siya umayaw tuwing nangihingi ako ng pera. Sana pala ako na lang yung nakabingwit dyan. Kasi yung nagkagusto sa akin mukhang nauubusan na ng pera eh. Paano ba naman? Nung humingi ako ng pera nung nakaraan, 1,000 lang yung binigay sa akin. Hayaan mo na. Parang dagat lang yan. Minsan high tide, minsan low tide. Expert na expert ah. Sa susunod, ako na to magpapaturo sa'yo kung paano makabingwit ng big time. Sira. Pero seryoso, sa tingin ko, okay na ako sa ganitong klaseng buhay. Kasi mabait naman yung nagkagusto sa akin eh. Tapos, ayaw niya yung nakikipagtalik ako sa iba. Ayos yun, di ba? Para safe daw. Buti ka pa nga. Kasi yung sa akin kung sino-sino na lang yung pinapatulan eh. Halatang uhaw na uhaw. Mabuti na lang talaga at palagi ako nag-iingat. Ay, nga pala bro, baka pwede mo naman akong i-refer dyan sa kakilala mo. Swerte-swerte mo naman. Hindi mo na kailangan maghanap ng iba para lang magkapera. Malabong mangyari yan. Patay na patay kasi sa akin yun eh. Yabang neto. Ano ba itsura nung nabingwit mo ha? Baka nakita ko na yan sa bar dati. Palaging nakasalamin, may balbas, palaging nagsusuot ng may kwelyo, tapos naka-black na pants at sapatos. Ha? Sino kaya yan? Wala ako nakikitang ganyan sa bar. Di na ako magtataka kasi nung tinanong ko siya kung palagi siyang tumatambay sa bar, ang sabi niya first time niya lang daw sa bar na yun. Kapag sinaswerte ka nga naman oh. First time mo din sa bar na yun nung gabing yun. Pero nakabingwit ka kagad ng mayamang paninindigan ka. Kung swerte ako, swerte ka rin. Kasi kung anong meron ako, meron ka rin. Solid tayo, di ba? Solid forever bro. Basta kapag yumaman ka na, wag mo akong kakalimutan ha. Bro, nung mga panahong walang-wala ako, nung mga panahong nalulungkot ako sa pagkawala ni nanay, at nung mga panahong lugmok na lugmok ako sa problema, ikaw yung laging nandyan para sa akin. Siyempre, hindi kita makakalimutan. Thank you bro, love you. Nga pala, bago ko makalimutan, may binili nga pala ako para sa'yo. Ano na naman yan? Eto, bumili nga pala ako ng mamahaling casing para sa cellphone natin. Dalawa yan, isa sa'yo at isa sa akin. Uy, mukhang mamahalin nga. Thank you bro, the best ka talaga. Sandali lang, meron pa nga akong ano dito eh. O ayan, power bank. Para din sa akin to? Hindi, gusto ko lang ipagyabang. Joke lang, sa'yo talaga yan. Nak, sa sensado. At tuluyan na nga akong nilamon ang sistema ng panahong yon, Papa Dudut. Aaminin ko na naging bulag ako sa mga bagay na nakamit ko. At sa mga pagkakataong yon ay parang nakalimutan ko na ang mga prinsipyo ko. Nasilaw ako sa lahat ng natamo ko, sa pera at sa mga material na bagay. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagpapasalamat pa rin ako kay Migs. Kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi ko pa nabayaran ang mga utang ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang problema ko sa buhay. Lumipas nga ang ilang linggo at nagpatuloy ang pakikipagkita at
transaksyon ko sa lalaking nagbibigay sa akin ng pera. Akala ko noon ay ganito lang pala kadali ang buhay. Kung iahalin tulad ninyo po sa online game, para ko nakahanap ng cheat code o hack na nagpapadali ng lahat. Pero isang gabi habang may nangyayari sa amin sa kotse niya at inaabot niya sa akin ng pera ay may napansin ako sa wallet niya. Sa isang sulyap ay nakita ko ang isang larawan ng pamilya. May kasama siyang babae at bata at bigla akong kinabahan at naramdaman ko yung bigat ng konsensya ko. Hindi ko po inaasahan na sa mga oras na ito habang tinatanggap ko ang pera at pinagpapatuloy ang mga bagay na hindi ko akalaing darating sa buhay ko ay may nasisira na pala akong pamilya. Kung tutuusin, may mga taong nagmamahal sa kanya na posibleng masaktan kapag nalaman nila ang ginagawa namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kinumpronta ko siya tungkol sa picture na nakita ko sa wallet niya. Tumawa lamang siya at sinabing hiwalay na raw sila ng asawa niya. Noong tinanong ko kung nasaan ang asawa niya, sinabi niya na nasa mabuting kalagayan na raw at ganoon din ang bata. Kaya hindi ko daw dapat ipag-alala kung may nangyayari sa amin. Nakaramdam po ako, Papa Dudut, ng kaunting ginhawa. Nang gabi ding yon na pagkatapos kong itanong sa kanya ang tungkol sa pamilya niya, hindi na ako nangulit pa. Tumahimik na lamang ako, Papa Dudut. Sa totoo lang ay takot ako na kung magsalita pa ako ay baka magbago ang lahat at mawala na ng tuluyan ang pinagkakakitaan ko. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating na sa puntong nakapag-ipon na ako ng sapat na pera at unti-unti ko na ring napapagawa ang bahay namin. Kasabay nito ay unti-unti na ring gumaling si tatay. Ang saya ko talaga, Papa Dudut, dahil hindi na lang ako nakakabili ng gamot para sa kanya, kundi pati na rin yung mga simpleng pangangailangan niya. Kaya naman talagang nararamdaman ko ang pag-asenso ko sa buhay kahit papaano. Pero sa kabila ng mga magagandang pagbabago sa buhay ko ay napansin ko na unti-unti rin na nade-depress si Migs. Napapansin ko kasi yung mga post niya sa Facebook at talagang nararamdaman mo na may pinagdadaanan siya. At nung hindi na niya sinasagot ang mga tawag at messages ko ay talagang nag-worry na ako. Isang araw ay nag-decide akong pumunta sa bahay nila at nandun ang nanay niya at nang tinanong ko kung nasaan si Migs ay sinabi niyang madalas na lang daw na natutulog ito. At isang beses sa isang araw na lang daw kumain. Nag-worry ako lalo at nagtanong ako sa nanay ni Migs kung ano ang nangyayari. Pero kahit yung nanay niya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari kay Migs. Alam ko na may mga pagkakataon sa buhay na ang isang tao ay kailangang mapag-isa para makapag-isip. Kaya't napag-isipan ko na siguro ay kailangan lamang ni Migs ng oras para magpahinga at makapag-reflect. Pero dumaan ang isang linggo at wala pa ring pagbabago sa kalagayan niya. Nang pumunta ulit ako sa bahay nila ay ganoon pa rin ang sitwasyon. Si Migs palaging nakahiga lang sa kama at bihira pa rin kumain. Noong araw na yon ay hindi na ako nakatiis pa kaya nag-decide ako na bumili ng pagkain mula sa isang kilalang restaurant at nag-take out ako. Pagkatapos po noon ay bumalik ako kaagad sa bahay nila. Nang makarating ako ay hindi ko na pinatagal pa at pumasok na ako sa kwarto ni Migs. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero ang gusto ko lang mangyari ay yung maramdaman na nandyan lang ako para sa kanya. Kahit na hindi ko pa alam kung paano ko siya matutulungan. Gusto ko lang na maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, Papa Dudut. Bukas yan. Bro, may dala akong pagkain. Bumili ako ng lechon manok. Alam kong paborito mo yan. Oh, eto. Ilalapag ko na dito sa mesa ha. Sige na, kumain ka na. Wala akong gana. Ano ba kasing nangyayari sa'yo ha?
Nung nakaraang linggo pa ako chat ng chat at tawag ng tawag sa'yo pero ni minsan, hindi mo ako sinagot. Pati yung nanay mo wala na rin alam sa mga nangyayari sa'yo. Pabayaan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Bro, alam mo naman na nandito lang ako parati para sa'yo, di ba? Sige na, kung ano man yung bigat na dinadala mo, sabihin mo na sa akin. Makikinig ako. Ano bang hindi mo maintindihan sa gusto ko mapag-isa ha? Ang kulit mo rin eh. Sige, sumigaw ka pa. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng depression mo. Ilabas mo yan. Gusto mo talagang malaman yung problema ko ha? Galit na galit ako sa tatay ko. Nag-message ako sa kanya sa Facebook nung nakaraang linggo at tinawagan niya ako. Pero ang sabi niya sa akin, wag ko na daw siyang gambalain kasi masaya na daw siya sa buhay niya. Alam ko naman na nandyan si nanay para sa akin pero kasi ang sakit-sakit eh. Ang sakit-sakit nung dinutulak ang papalayo ng sarili mong tatay. Maliit pa ako nung huli niya akong nakita, bro. Ano? Hindi man lang ba siya na-curious kung kumusta na yung anak niya? Hindi man lang ba sumagi sa isip niya na may anak na nangungulila sa pagmamahal niya? Bro, tana. Naiintindihan kita kasi pinagdaanan ko rin yan sa nanay ko. Pero kinaya naman natin na wala sila, di ba? Yun na nga eh. Wala silang ambag sa mga buhay natin. Pero bakit nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng isang ama? Kung alam ko lang na masasaktan ako ng ganito, sana pala, hindi na lang ako nag-message sa kanya sa Facebook. Eh, ikaw naman kasi. Dapat simulat sa pool pa lang, ilabas mo na yung kinikimkim mong sama ng loob sa tatay mo para hindi ka na nasasaktan ng ganito. Puisit naman kasi na buhay to eh. Ang kapal din naman ang mukha niya para ipamukha sa akin na wala akong kwentang anak. Eh kung tutuusin, siya tong walang kwentang tatay. Gusto mo ipabarang natin yung tatay mo? Naniniwala ka doon? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Isasabay ko na rin yung nanay kong walang kwenta. Malay mo, baka bigyan pa tayo ng discount ng mambabarang. Si Raulo. Pero, thank you bro ah. Napagaan mo yung pakiramdam ko. Dapat hindi lechon manok yung dinala ko eh. Dapat alak. Pass na muna ako dyan. Nakainom na ako kagabi. Sumasakit pa nga tong ulo ko. Ibang klase. Ba't di mo ako niyaya? Para ka namang others eh. Pasensya ka na. Gusto ko lang talaga mapag-isa ng mga oras na yun eh. Naiintindihan ko naman. Pero wag mo na akong tatakutin ng ganun ha. Sana man lang nag-message ka para man lang at least alam ko na buhay ka pa pala. Oo na, sorry na talaga. Uy, ba't mukhang gigil na gigil ka? Bakit? Sino ba yung tumatawag ha? Eh sino pa ba? Kung hindi yung tatay ko na walang kwenta. Sagutin mo na lang kaya para hindi ka na nagkakaganyan. Ano ako, sira? Pagkatapos niyang sabihin sa akin na wag ko na raw siyang gambalain kasi mas masaya na siya na wala ako. Ni hindi ko nga alam kung bakit pa tumatawag yung mokong na yan eh. Baka naman hihingi ng tawad sa'yo. Sagutin mo na kasi. Gusto mo sagutin ko? Saglit, kunin ko lang. Uy, O, ayan. gagi! Ba't mo naman hinagis yung cellphone? Ang mahal nun eh. Bahala siya sa buhay niya. Mabulok na sana siya sa impyerno. Jijingle ako. Diyan ka lang. Sira ulong yun. Pagdiskitaan ba naman yung cellphone? Sayang naman. Kunin ko na nga lang. Nagasgasan pa ata yung case na binigay ko sa kanya. Sandali lang. Mukhang pamilyar sa akin tong mukha na to ah. Hoy! Ba't hawak-hawak mo yung cellphone ko? Akin na nga yan. Wag na wag mong sasagutin yan kung hindi tatamaan ka sa akin. Tatay mo yung tumatawag sa'yo? Kakasabi ko lang, di ba? Pambihira. Kanina pa ring ng ring to ah. Utang na loob, kanina pa ako naririndi dito. Ayan. Dapat binlock ko na to eh. Bro, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha. Pero mukhang mabait na tao naman yung tatay mo eh. Hulaan ko. Nakita mo yung profile picture niya nung tumatawag siya, no? Sus, wag ka magpapauto. Mukha lang siyang mabait, pero yung ugali niyan, mas masahol pa sa hayop. Pakiramdam ko nga nasuntok ko na yun kung sinabi niya yung mga sinabi niya sa akin sa harapan ko mismo. Ay, kumain na lang tayo. Lalamig na tong lechon manok. Sige. Sobra akong nagulat papadudot nang makita ko yung profile picture ng tumatawag kay Migs.
Yung tatay ni Migs at yung lalaki na nagbibigay sa akin ng pera ay iisa lang pala. Alam kong marami sa mga kabarangay natin na magagalit sa sasabihin ko pero pinili kong itago kay Migs na tatay niya pala ang katransaksyon ko. Kasi natakot ako na baka mawalan ako ng pera. Aaminin ko na malaking tulong yung pera na ibinibigay niya sa akin at kung sakali mang magkagulo ay sigurado ako na sa kangkungan ako pupulutin. Lalo na't wala pa akong trabaho. Habang tumatagal ay mas lalong bumigat ang konsensya at naiilang ako sa pakiramdam. Kasi tatay mismo ng best friend ko ang pinatulan ko. Doon ko rin napagtanto na yung family picture na nakita ko sa wallet niya ay baby picture pala ni Migs. Siguro ay marami sa inyo ang hindi maniniwala pero hindi ko talaga nakilala yung nanay ni Mig sa litrato kasi ang layo ng itsura niya noon kung ikukumpara mo sa ngayon. Parang ibang tao na siya ngayon kumpara doon sa nasa family picture. Habang patuloy kami sa pagkikita ng tatay ni Migs ay pasimple ko siyang tinatanong tungkol kay Migs. Inamin niya na ang dahilan kung bakit may picture ni Migs at ng nanay niya sa wallet niya ay para ipakita na hindi siya silahis tuwing nagtatangka siya o nagtataka yung mga katrabaho niya kung lalaki ba talaga siya. Sabi pa niya na wala na raw siyang balak na makipag-ayos kay Migs o sa nanay nito. Nung marinig ko yon, sobrang nalungkot ako para sa best friend ko, Papa Dudut. Tumagal pa kami ng ilang buwan sa ganitong setup pero doon ko na naisip na kailangan ko na talagang tapusin ang pakikipagkita ko sa tatay ng best friend ko. Ang totoo niyan ay tutol na tutol yung tatay ni Migs sa gusto kong mangyari kasi nahulog na daw ang loob niya sa akin. Pero nanindigan ako at tuluyan ko na talaga siyang iniwanan. Nakalikom na ako ng sapat na pera at gusto ko na ring magsimula ng bagong buhay. Hindi ko na kayang ipagpatuloy yung ginagawa ko dahil alam ko na tinatraidor ko na si Migs at diring-diri ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung ginagawa ko sa best friend ko. Doon ko na na-realize na sobrang halaga pala ng itama ang mga mali mo habang maaga pa. Kasi kung ipagpapaliban mo lamang ay baka hindi mo na rin mamamalayan na huli na pala ang lahat. Isang araw nang pumunta si Migs sa bahay ay niyaya niya ako na makipag-inuman at hindi ko akalain na mangyayari na yung matagal ko nang kinatatakutan, Papa Dudut. Andyan na! Sandali lang! Surprise! Oh, ano naman yung dala-dala mo? Ano pa ba? Eh di alak. Lika, shot tayo. Shhh! Natutulog na si tatay sa loob. Dito na lang tayo sa labas ng bahay. Ganun ba? Sige. Himala! Dati ikaw tong napakababa ng tolerance sa alak. Tapos ngayon, nag-aaya ka makipag-inuman? Anong nakain mo? May rason tayo para mag-celebrate ngayon, bro. Ano naman yun? Nakadilihensya na naman ako. 15 kyaw, bro. 15 kyaw. Ibang klase ka talaga. Kinupitan mo siguro yung tao, no? Grabe ka naman sa akin. Oh, eto. Sa'yo to. Inumin mo na. Salamat. Nga pala, kamusta yung sideline natin? Ang totoo nga niyan, titigil na ako. Maghanap na ako ng matinong trabaho bukas. Ha? Bakit? Sayang naman. Mukhang mapera pa naman yung nagkagusto sa'yo. Ayoko na, bro. Kung tutusin, yung mga utang ni tatay at pampa-ospital niya lang naman yung dahilan kung bakit ko pinasok ang ganitong klaseng trabaho. Pero ngayon na wala na akong problema, siguro oras na para magbagong buhay ako. Naks! Linis-linisan ah. Kung sa ganon, sa akin na lang yung sugar papa mo. May picture ka ba nun? Pakita mo naman sa akin oh. Para malaman ko kung mandidiri ako o hindi. Ano? Wag na, hayaan mo na yun. Damot talaga nito. Uminom ka na lang. Sarap! Uy, hindi mo ba sasagutin yan? Hindi na. Nga pala, nag-resign na ako sa talyer. Oh? Ba't mo naman ginawa yun?
Hindi din naman kasi malaki yung kinikita ko dun eh. Tas isa pa, ang sungit-sungit ng boss namin dun. Ba't ako magtitiis kung may choice naman ako, di ba? Ang hirap kasi dito sa atin. Istorbo naman oh. Sino ba kasi to? Patingin nga. Huy, akin na yan. Sandali lang. Tatay ko to ah. Ba't kausap mo yung tatay ko ah? Bro, magpapaliwanag ako. Yung tatay ko ba yung nagbibigay ng pera sa'yo ha? Magsalita ka! Kung hindi babasagin ko tong cellphone mo! Oo, pero tinapos ko na yung ugnayan ko sa kanya. Bro, maniwala ka. Hindi ko alam na tatay mo na pala yung katransaksyon ko. Dito ko lang nalaman nung pumunta ako sa bahay mo. Matagal mo na palang alam pero nilihim mo pa rin sa akin to. Ang lakas din ng loob mo bro. Pinagkatiwalaan kita. Tinrato kita ng parang kapatid. Tapos ganito yung gagawin mo sa akin. Kaya ako nga tinatama yung mga pagkakamali ko, di ba? Sana wag mo naman akong husgahan. Bro, di ba solid tayo? Intindihin mo naman sana ako. Oh, ayan na cellphone mo. Aalis na ako. Kung magtatagal pa ako dito, baka mapatay lang kita. Mix, sandali lang. Ako na nga tinatapos yung ugnayan sa tatay mo, di ba? Kasi unti-unti na ako nilalamon ng konsensya ko. Lalong-lalo na nung nalaman ko na anak ka pala niya. Kinuwento ko ang lahat-lahat sa'yo. Kung paano niya ako tinaboy. Tapos tatraidorin mo lang pala ako. Anong klaseng kaibigan ka ha? Kinailangan ko lang ng pera. Sino ba sa atin yung hindi nakakailangan ng pera ha? Kaya nga natin pinasok tong mundo na to eh. Kasi salat na salat tayo sa buhay. Pero yung hindi ko matanggap-tanggap ay yung paano mo nagawang tiisin yung pakikipagsiping sa tatay ko. Habang nagpapanggap ka na wala kang alam sa harapan mismo ng sarili niyang anak. Mix, simula pagkabata pa lang, magkaibigan na tayo. Kilala mo ako. Alam mo mismo sa sarili mo na hindi ako ganitong klaseng tao. Huli na ang lahat. Kung sinabi mo sa akin na mas maaga to, siguro napatawad pa kita. Pero hindi eh. Nagpakasaya ka sa piling ng sarili kong tatay. Napakaahas mong kaibigan. Kunwari ka pa nag-aalala ka sa akin. Pag-usapan naman natin ng maayos to. Ayaw mo talaga akong layuan ha? Layuan mo ako. Kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo sa akin. Papadudot, ang dami ko pong tinamong galos noong araw na yon. Pati yung tatay ko ay nag-alala sa akin. Pero nagsinungaling ako at sinabi ko sa kanya na napagtripan lamang ako sa may kanto. Pero kahit na ang dami kong galos ay hindi ko pa rin makuhang magalit kay Migs kasi tama naman ang mga sinabi niya. Kasalanan ko rin kung bakit hindi ko siya sinabihan ng mas maaga tungkol sa mga nalaman ko. Sinubukan ko pong puntahan si Migs sa bahay nila pero hindi na niya ako kinangusap. Ang nanay na lamang niya ang humaharap sa akin pero mukhang walang alam ang nanay ni Migs ng mga panahon na yon. At nakita ko rin na blinak ako ni Migs sa Facebook. Mukhang pinutol na nga talaga ni Migs ang ugnayan naming dalawa. Ang totoo po niya ay sobra akong nanghihinayang kasi para ko na siyang kapatid. At kung maibabalik ko lamang ang panahon, sana'y hindi ko na lamang ginawa yung mga nagawa ko. Madaling kitain ang pera. Pero ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan ay mahirap hanapin. Kaya sa mga kabarangay natin dyan, kung may mahal kayo sa buhay, wag na wag kayong magsasawang iparamdam sa kanila na importante sila sa inyo at wag na wag nyo silang paglilihiman kung ayaw ninyong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Sa ngayon po, Papadudot, ay nakahanap na ako ng trabaho bilang clerk sa isang kilalang convenience store at wala na rin akong balita kay Mix. Pero tuwing napapadaan ako sa bahay nila ay napapansin ko na palaging walang tao doon. Ang totoo niyan ay sobra akong na-curious kung ano nga ba ang kalagayan ni Migs at ng nanay niya pero mukhang hindi ko na talaga makukuha ang sagot sa mga katanungan kong yon. Kung sakali man po na may mga bagong kaganapan sa buhay ko ay makakaasa po kayo, Papadudot, na magpapadala ulit ako ng sulat sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng opportunity para maikwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakamasaklap na bahagi ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jed.
Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.